not an easy road. We are traveling to heaven. Oh, many are the thorns on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. It's not an easy road. There are trials and troubles and many other dangers we meet. But Jesus doesn't give, so that nothing can harm us, and smooths the rough path for our feet. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. As Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Though I am often footsore and weary from trouble, though I am often bowed down with care, a better day is coming when home in the glory will rest in perfect peace over there. No, no, it's not an easy road. No, no, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Amen and amen. Mga minamahal ko, napakaganda ng awitin na po. At isa rin paalala sa atin ng langit, mga minamahal ko, ang patungo sa kalangitan ay parang pumapasok ka sa isang makitid at makipot na daan. Opo, marami pong mga bumps na ating pong masusumpungan sa ating paglalakbay. Hindi po magiging madali. Hindi po ito bed of roses, mga minamahal ko, pero ang sinisigurado sa atin na ating pong awit na napakinggan at ang pangako ng Biblia ay kasama po natin ang ating pong Panginoong Jesus. Opo, gaano man siya kahirap, ay kung ating kasama ating pong Panginoong Jesus, sabi nga niya ay you will find rest sa kanya pong kandungan, sa kanya pong piling. Mga minamahal ko, sagat yun po ang sabi niya, yun po ang kanyang pangako. Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat napapagad ang bibigyan tuba sa inyong pasanin, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ano man pong ating pong dinaranas, ano man pong ating pong pinagdaraanan, yan po ay lilipas. Yan po ay panandalian lamang. At ang wika nga ng Biblia, ito ay magaan at mga maikling pagsubok ng ang ating pong ine-expect na atin pong magiging reward ay yun pong higit na mas kaaya-aya at mas higit na kapanapanabik na makamtan. Yan po ang langit na bayan. Beyond imagination, yan po ang naghihintay sa atin
na atin pong reward. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala. God loves you and He cares for you dearly. At siya po'y nagnanais ng blessing niya, nag-uumapaw, walang sapat na kalalagyan ay ibuhos sa bawat isa sa atin. Apo mo din yung likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanya yan sa loob ng isang oras. Tayo po ay magsama-samang umawit papuri sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Put God first and you will never be last. Ating binabati ang ating mga kamanggagawa sa pamagitan po ng Google Meet. Magandang morning. Ate Edith, magandang tanghali sa inyo. Magandang umaga, Sister Marcal. Magandang umaga, Sister Ami. At sa aking sambahayan, good morning and happy Sabbath. Shabbat Shalom. Good morning po. Happy Sabbath po sa ating lahat, sa bawat pamilya po na kasama po natin, kay Auntie Edith, kay Ate Marical, at sa inyong family elder, at sa mga kasama po natin sa FB Live. God bless us all. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagtugon at sa inyo pong pagbati. Ating pong binabati rin at binabati tayo ng mga nasa FB Live na. Ang sabi ni Sister Imelda ay, showers of blessing to all. Happy God first morning, everyone. Happy holy blessed Sabbath, everyone. God is good all the time. And all the time, God is good. Every gising is a blessing. To all FB Live, Google Meet, and God's messages of love, thank you for your support on our ministry. Thank you for watching. God bless us. Ano po, amin pong binabati ang mga taga-subaybay din sa ating pong YouTube. Ano po, sa hindi po nakakaalam, meron po tayong YouTube channel. Ang pamagat po ay God's Messages of Love Ministry. At kung para madali nyo po itong mapuntahan, pakitingnan lamang po, pakitype nyo ang morning devotional at pakikipagkasundo. Meron po dyan na title o yung pong Mahal Ka ni Jesus. Ayan. At yung ating mga upload, yung mga mula ng June, yung latter part ng June po, mga minamahal ko, ay ito po ay compressed videos na. Kaya maaari nyo po itong tingnan at paki-subscribe lamang po at pag-iwan ng like at ating po pindutin ang notification bell para kayo ay updated sa mga ating pong uploads. So, po, halos araw-araw po ay nag-upload tayo. Okay, magandang umaga. Happy Sabbath, Sister Nora. Magandang umaga po. Happy Sabbath, happy morning devotional po sa ating lahat, mga kapatid. God bless us all. Ayan, thank you so much, Sister Nora, sa inyong pong pagbati. At gayon din, binabati tayo ni Nanay Eva at Tatay Mando Canyo. Happy God first morning and happy Sabbath, people of God. I love you all. Ayan. At gayon din po si Sister Mary May ay bumabati rin ng happy Sabbath po sa lahat. At thank you so much po sa inyong pong patuloy na pag-suporta sa ating pong Media Ministry / Church Planting. May God bless you po. At kamusta po sa ating mga kapatiran dyan sa Ipag Church. At gayon din ating pong binabati tayo ng Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po sa lahat. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At Sister Flor Sanoria, good morning and happy Sabbath po. At si Sister Pe, good morning and happy Sabbath. Sister Wilna Rolye, happy Sabbath po sa lahat. At si Atelita, happy Sabbath po sa ating lahat. And God bless us all. Okay, so tayo po ay magpatuloy sa pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan. Umawit pa tayo ng isang Tagalog song na kung saan ay nilalayon po nito na ating po maalaala na wala tayong ibang mayahandog na tunay nga na mas katanggap-tanggap sa ating pong mahal na Diyos kundi ang ating pong sarili ito. Ang ating pong buhay na Kanyang tinubos ay ating maihandog sa Kanya, sa Kanyang kalwalhatian, sa Kanyang purihan. Ang tanging alay ko, Spirit, I need you.
Tayo po yung manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin luwalhati sinusamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos sa tagapagligtas ng aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at nagmamalo noon ngayon at magpakailan pa man. Nangi po kami ng tawad sa nagang pagkakasala, liman po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinakalap sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa may kaarawan ngayon kay Brother Tolitz Irenia. Patuloy niyo po siyang pagpalain na marami pa pong kaarawan ang dumating sa buhay niya. Maranasan niya na kayong Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan. Salamat din po sa Media Ministry. Ganun din naman po kay Ma'am Amelia Soriano sa pagtulong sa Lamau Mission Group. Patuloy niyo po siyang pagpalain upang maging pagpapala po sa iba. Bigyan mo po siya ng kalakasan at kalusugan. Magamit po ito sa inyong gawain. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maari po ba ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke inyo po silang pagalingin? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David John, si Nanay ni Ring Mercado, natin ako sa ospital, ipatuloy niyo po siyang tulungan. Ganun din naman po si Monique Angeles at si Kuya Winprint Macodan Peace at si Brother Julius Corpus na may mild stroke. Dalangin din po namin sa inyo ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Guillermo, si Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonay Abdilan, Tatay Faustino Calayo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si Ate Mila Abellera, si Tatay ni Sister Jenny, si Alexa Berador, TJ Marcelino, Bert Urbanos, Ana Teresa Manila. Ganon din naman po si Sister Nancy Arrojado. Continuous health and healing and recovery sa aming mga kapatid kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chaka Sing, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Tabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lardes na patuloy na po siyang makalakad ng lubusan, kay Tito Raul Lopez, kay Tatay Mando Caños, kay Kuya Benny Duniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Catares, Brother Yamil, Brother Jerome Tutimas, kay Pastor Ardin Tutimas at kay Sister Angie Dutimas, kay Auntie Vic Fernandez sa kanilang kalusugan. Nadalangin po namin kay Sister Levi Bitog, kay Sister Abby Ambrosio at sa kanyang nanay, kay Nanay Juanita Kabakungan, patuloy na kagalingan, kay Nanay Esther Kaibigan Tabian at sa kanyang mga apo, kay Nanay Baby Benitez, kay Tita Mary, kay Mama, kay Nanay Josepina, kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West, patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman at gandin sa kanilang kalusugan. Dinadalangin po namin sa inyo kay Edgardo Manansala, kay Tata Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Polorin, Engineer Humalon, Joshua and Levi Roche, kay Sister Jessa, sa anak niya Marlene Ligaspi na may sleep, sasawan si Kuya Rapi, Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, si Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lilia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Pereira at sa kanyang ating si Sister Lizelte Mario Health and Healing and Recovery, kay Ate Sarah Marica at Rebecca Pelayo, kay Kuya Jack Lord Diego, kay Roda Dawal na may heart problem, kay Nanay Mele Pugosa, kay Nanay Lucy, kay Ate Minda Aquino, kay Ate Marina Langrio, Health and Healing and Recovery. Ganun din naman po kalusugan sa buong pamilya. Kay Kuya Lino Mateo, kay Ate Gladys Peragera, kay Ate Rosemary Pilina, kay Ate Nanay Linda Custodio, kay Ate Perez, kay Marvin Robosa, kay Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, kay Sister Queenie Bongka, Health and Healing and Recovery sa naranasan ng operasyon, kay Sister Lori Nisay, kay Gerald Dogo, kay Sister MJ, kay Kuya June Villarosa, ganun din naman kay Melissa Infancy na may brain bleeding, at kay Sister Sol and Brother Tolit sa kanilang kalusugan. Dinadalangin din po namin sa inyo si Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, si Kuya Dante and si Kuya Ernie, Sister Jeng and Sister Donna, si Tatay Moises Basaya, patuloy na kagalingan and recovery kay Tita Peli, kay Tatay Ricardo, kay Tita Nene at kay Tita Ruben. Ganun din naman kay Nanay Bayan Salas, kay Nanay Rosalina Miranda, kay Sister Laura Padilla, kay Sister Mina, kay Brother Jerome Lat, kay Ate Josephine Irog at kay Mariel Samonte na nasa hospital, naway sila po'y makalabas na. Nidalangin po namin din sa inyo si Pastor Reyes Cabosa sa kanyang operation, naway maging successful po ito sa nalalapit. Ganun din naman kay Matthew Tusi at kay Skyrel Gabriel na sila po ay makapagsalita na at makalakad na. Nidalangin din po namin sa inyo si Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan, ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko pinabanggit. Patuloy niyo pong gawaran ng iyong mapagpalang kamay na nagalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan.
basbasan at pagpalain ng gamot tubig pagkain na dadalay sa katawan ng bawat isa, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers, patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito. Ibalik sa kanila siksiklig umapo ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa lahat ng gawain. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Malugang at Apo ni Ate Mindakino, kay Gio Miguel, lahat ng OFW workers, saan sila naroon niyo po silang patnubayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Matwero, kay Yoni Camilla Rosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Pereyes, ang buong pamilya ni Tita Peli, ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo, at si Kathleen panambalikin sa pananampalataya. Sila ay Silvestre to be reminded of God's goodness and grace. Sister Jen Argumido, Kevin Solveria, increase of faith, blessing and guidance kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena at kay Lola Romy. Ang mga may pinagdaraan ng problema, maging magana kanilang pasanin sa tulong niyo, Panginoon. Tulungan niyo po Tatay William Balicoco and family, Baluyot family, Sister Maylin Basaya, ang Basaya family, si Ate Tina Lat, Sister Sheila Albanza, Sister Annalyn Puntod, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge. Ganun din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa. Dinadalangin din po namin sa inyo ang Santa Cruz State Church na ito po ay magkaroon ng peace and unity. Si Juster Joy Hinampas at ang Bible student ay newly baptized ang Barangay Tambong Music and Ministry Guidance and Protection and Blessing sa buong kahilingan. Ni Sister Marimay Espiritu sa buong pamilya, ang Lamang Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang Crusade sa buong mundo, o gano'n din naman ang mga bagong binyagan sa West Manggahan, at si Pastor Ian Felicitas and family sa General Conference. Patuloy niyo po silang patnubayan sa kanilang mga gawain doon. Ang CLPM at lahat ng mga kawan na manggagawa sa inyong gawain, inyo po silang tulungan sa araw-araw na buhay, at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran lang sa kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang kanya sasalita ay maging pagpapala sa bawat isa. Amin tong isa kabuhat ibahagi rin naman sa aming kapwa, bigyan po kami ng maganda internet connection, taboy ang kaway ni Satanas, lukuban kami ng libo-libo ang halas sa aming gagabay, ang pagpapala ng langit siyang maranasan ng bawat isa. Binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabat sa umagang ito. Ito pong sabat na langin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen and amen. Maraming salamat kay Sister Imelda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Ating purihin, pasalamatan at ating sambahin ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig, may-ari na lahat, maging buhay natin ito'y Kanya. Siya ang dahilan kung bakit tayo narito, kung bakit tayo umiiral. Kaya maigi, mga minamahal ko, na paratian ay magkaroon tayo ng nagpapatuloy at nananatiling pakikipagrelasyon sa ating pong mahal na Diyos. Okay, so every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Bagaman hindi nyo nakikita ang aking mukha, nakikita nyo naman ang magandang tanawin na nariyan. Kaya yan ay nagpapatunay na tayo po ay laging dapat na ngumiti, sapagkat tayo po ay tumanggap ng maaga pong regalo, at ang regalong iyan ay buhay na pautang. Opo, minsan lamang tayo daraan sa mundong ito, at maikli lamang ang ating pong buhay. Ano po? At ang panahon ay sadyang napakatuling lumilipas, kaya wag natin sayangin ang buhay na ito sa pagmumukbok, sa pagkimkim ng galit, sa sama ng loob, at hindi pagbibigay ng kapatawaran, at hindi sa paghingi ng kapatawaran, kundi gamitin po na nito sa kalwatian at kapurihan noon pong Diyos na nagbigay nito, ang ating pong Panginoong Diyos. Ayan, paumanhin po, at medyo bumalik ang sakit ng aming pong laptop, ano po, at nawala na naman ang aming pong camera. Nawa sa kalooban ng Diyos ay ito po ay magawa ng paraan kung paano ang atin pong second screen ay naging maayos, ay nawa ay maging maayos din po ito. Okay, so ang oras po natin alas 5:53 na ng umaga. Kaya nga po, ano pong hinihintay? Huwag nang magatubili, huwag nang papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na at gumising-gising na, at hali na po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama na po ang buong family. God loves the family. Mga minamahal ko, ito po ay tunay nga na mahalaga sa Kanya. Ito po ay mula pa ng creation. At actually, kung ano pong titingnan ang Godhead, ito po ay litrato ng pamilya. No po, pamilyang nagkakaisa, pamilyang may kapayapaan, mga minamahal ko. At ito pong pamilyang ating tinatatag sa mundong ito.
ay ito rin ang pamilya pong iakyat sa sangkalangitan. Kaya magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel, ay tayo po'y magsama-samang sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, so tayo po muna ay manandaling manalangin. Amang banal, Diyos kang dakila, sa oras na ito, handa na po kami na tanggapin ang inyong pong maaga at kumpletong pagpapala. Ang inyong salita, ang inyong mensahe, ang inyong tagubilin at paanyaya sa amin. Heto't amin pong pag-aaralan. Kaya nga po ang banal niyong Espiritu nawa, ang inyong ibuhos ngayon, ang huling ulan na amin pong kailangan. Nawa pagdiwanagin ang amin pong mga kaisipan at puso, upang amin pong maintindihan at lalong-lalo na ito po'y maikabuhay namin, maipalay namin sa pang-araw-araw at praktikal naming pamumuhay na kung saan babaguhin ang aming pong buhay at huhubugin kami tungo sa buhangis larawan ng aming pong mahal na Panginoon Hesus. Maging blessing nawa ito sa amin at maging blessing sa aming pong kapwa sa pamagitan po ng aming pagbabahagi nito. Nawa hindi lamang naririnig, hindi lamang namin binabasa, kundi aming tinutupad ang iyong mga salita. Nawang iyong mga anghel ang italaga upang kami po'y bantayan at huwag kaming mapasok ng tukso. Makatapos po kami na kayong naluhat na itaas at kayo lamang at wala na pong iba. Maraming salamat po sa pagdinig sa panalangin, kasabay ng pagpapatawad sa aming mga pagkakasala at paglalapat ng iyong bendisyon at pagpapala, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Okay, so atin pong binabati si Ate Rita Hornal, happy Sabbath po, at gayon din si Ate Mary ay bumabati happy holy blessed Sabbath day. God bless us all, God bless the family. Thank you so much, praise God bless our devotional. At gayon din ay si Ate Pe, sabi niya ay Amen and Amen, Sister Emelda. Okay, so tayo po ay magpatuloy. By the way, ano po nga pala, nakalimutan ko. Happy birthday kay Brother Tolitz. Sabi ng FB ay birthday ngayon ni Brother Tolitz. May God bless you more, Brother Tolitz. Okay, so atin pong i-share sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Okay, wait lang po. Para sa inyo pong convenience, ay nawa ay maging malinaw po at maliwanag ang babasahin ito, po. Ayan, yung ating pong shared na PowerPoint. Ayan. Hulyo 5, ang unang pangako ng Ebanghelyo. Mula po sa key text natin sa 1 Corinto 15:22, ang sabi po ay ganito, sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Yan, so napakagandang balita po nito, nang bumagsak ang ating mga magulang sa pagkakasala, pumasok po ang kahirapan, pumasok ang kaguluhan, pumasok ang masalimuot na mga karanasan, lalong-lalo na ang kamatayan ay dumating. Dahilan yan sa pagkakasala ng unang Adan. Nabigo siya sa pagsubok, maminamahal ko, kaya nga ang sangkatauhan ay naging bihag ng kaaway, po. At dahilan sa ating pong Panginoon Hesus, ang ikalawang Adan na pumasa sa mga pagsubok with flying colors, ay meron po tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Okay, so ating pong pag-aralan ang unang pangako ng Ebanghelyo. Ito po ang laman. Maglalagay ako ng alitan sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ang unang sermon ng Ebanghelyo na ipinangaral sa mga makasalanan. Sa inyo pong pagbasa sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 15, mababasa niyo po yan. Nang bumagsak sa pagkakasalang unang ating mga magulang, syempre may consequences po yan. At gaya ng madalas natin nababanggit, God is not only a God of love, but also a God of justice. Mga minamahal. Kaya nga po, dahilan sa may pagkakasala, sapagkat may hustisya, ay meron pong kaparusahan. At yan po, mga minamahal ko, ang kamatayan, ang walang hanggang kamatayan.
Ngunit dahilan sa ating pong Panginoon Hesus, ano po, yung ipinangakong manunubos, yan po ang unang pagpapahayag ng mabuting balita. Alam nyo, ang sinasabi pong mabuting balita, yan po ang ating pong Panginoon Hesus. Opo, siya po ang ating pong ibanghelyong ipinangangaral. Ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pananatiling buhay ng ating pong mahal na Panginoon si Jesus. Ano po? Yan po ang napakagandang balita, yung maglalagay ako ng alitan sa pagitan ng yung binhi at kanyang binhi. Alam nyo, ito po yung napag-aralan natin, di ba last time? Ito po maglalagay ako ng alitan sa pagitan ng binhi. Yung atin pong pagkawala, yung atin pong pagkamuhi sa pagkakasala, yung atin pong pagkadilat, pagkamulat ng ating mga mata, kung ano nga ba ang kasalanan, anong ginagawa nito, anong kasamaan ang ginagawa sa atin nito, anong paghihirap ang ginagawa sa atin nito, at ating pong paglayo dito. Yan po ang napakagandang pabalita. Kasi kung wala po yan, ay nananatili po tayong hawak ng kaaway, at nananatili tayo sa pagkapahamak po natin at sa ating mga kapighatian. Ngunit salamat sa Diyos ay meron pong pangakong binigay. Kaya ang sabi dito, ang pangakong ito ang bituin ng pag-asa na magbibigay ng liwanag sa madilim at malungkot na kinabukasan ng lahi. Masayang tinanggap ni Adan ang malugod na katiyakan ng kaligtasan at masigasig na tinuruan ng kanyang mga anak sa daan ng Panginoon. Ang pangakong ito ay iniharap na may malapit na kaugnayan sa altar ng mga handog ng hain. Ang altar at ang pangako ay magkatabi at ang isa ay nagsisinag na maliwanag na liwanag sa isa na nagpapakita ng katarungan ng isang nasaktang Diyos ay mapanatag lamang sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang minamahal na anak. Okay, ugnay po natin. Ang sabi, yung una pong pagpapahayag ng Ebanghelyo, yun pong Genesis chapter 3 verse 15. Pero tandaan natin, mga minamahal ko, nung magkasala ang sangkatauhan, bago po ito, yung pong lagyan ng pangakong ito, ay siya muna ay binihisan ng balat ng hayop na kasuotan. No po? Na sinisimbolahan na kailangan may mamatay upang makuha yung balat. No po? May dugong mabuhos upang magawa ang damit na isusuot. Yan po, at gayon din, maminamal ko, kung yung mapapansin, basahin niyo po yung Biblia, wala naman kayong maririnig doon na pagtuturo na magawa ng altar. Pero right away, makikita nyo na may ginawang altar. Ano po sinasabi sa atin? Hindi lamang po natin letra per letra hinahanap kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Sabi nga, reading between the lines, reading behind the lines, reading through the lines, maminamal ko, yan po ang pagsisiyasat ng banal na kasulatan. Kaya nga, tama ang ating pong spirit of prophecy na kung saan sa pamagitan po ng paglalapat kay Adan ng pangako ito, ay kanya pong itong isinaysay sa kanyang mga anak. Tinuruan sila, mga minamahal ko. Imagine niyo ito, mga minamahal ko, no? Kung meron man pong manghihinayang sa buhay na kanyang dinanas at dinaranas, ito po ay si Adan. Imagine nyo, yung pong buhay na meron siya nung nandun siya sa Eden at walang pagkakasala. No po? Tapos bigla-bigla nung magkasala ay namighati ito po si Adan. At by the way, nung panahon na yon, nandun pa at kanilang natatanaw ang Eden. Ngunit hindi lang sila makapasok. You can just imagine how regretful po, no, yung mga ating pong unang mga magulang. At tunay nga na yung panghihinayang ay naroon. Sana'y nandun ako kung hindi lamang ako nagkasala. Pero hindi doon nanatili ang ating mga magulang, kundi tinanganan nila ang pangakong binigay ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ito po ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng handog. Gaya ng ating po na pag-aralan noon lang mga nakaraan, pamamagitan po ng handog na sinusunog ay sinasalamin po nito ang ipinangakong manunubos na siyang ating Panginoong Hesus. Narinig ni Abel ang mahalagang aral na ito. Ayan. Okay? So, yan po yung pinag-aaralan natin nito lamang. Ano? At para sa kanya, mga ito ay parang binhing inihasik sa mabuting lupa. Narinig din sila ni Cain.
May pribilehyo rin siya, gaya ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito pinagbuti. Nagbaka sakali siyang sumalungat sa mga utos ng Diyos at ang resulta ay mariing iniharap sa atin. Ayan. So atin pong nakita yan, mga minamahal ko, sa ating pong pag-aaral, ano? Para tayong nire-review muli ngayon. No po? Actually, yung unang mga apat na ating pong binasa ay nilagay sa ating pong babasahin ngayon. Okay, ano po ang meron? Pareha si Abel at si Cain na alam ang pangako. Pareha sila na tinuruan ng kanyang ama. Pareha sila na pinili ng Diyos. No po? Itilalagan ng Diyos. Pareha sila na pinagkalooban ng karapatan na mag-alay ng handog at gumawa ng altar. Ngunit magkaiba ang kanila pong daang tinahak. Yung isa ay sabi nga parang binhi sa mabuting lupa, sumibol at lumago at namunga. Samantalang itong si Cain ay pinili ang pagsalungat sa Diyos, mga namahal ko. Kaya nakita natin kung ano ang naging resulta. Si Cain ay hindi biktima ng isang di makatwirang layunin. Ang isa hindi hinirang upang piliin ng Diyos at ang isa ay takwil. Ang buong bagay ay nakasalalay sa paggawa o hindi paggawa ng sinasabi ng Diyos. Hindi po tayo naniniwala sa predestination na kung saan ay tinalagan na ng Diyos na ikaw ay magiging masuwayan at tinalagan na ng Diyos kung ikaw ay magiging masunurin. Tinalagan ng Diyos na ikaw ay maliligtas at tinalagan ng Diyos na ikaw hindi maliligtas. Wala pong ganon, mga minamahal ko. Kundi ito po, mga minamahal ko, ay nakabase sa atin pong personal na pagpili. Ano daw po? Yung atin pong kalayaang pumili. Opo, lahat po ay minamahal ng Panginoon. Ang lahat po ay ninanais siyang mangaligtas at kinamatayan ng ating pumahal ng Panginoon Jesus ang lahat. Pero nasa ating mga kamay, mga minamahal ko, kung tayo'y magpapaligtas. Kung tayo tutugon sa kanyang panawagan, gaya po ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Magkaibang landas ang tinahak ng magkapatid. Okay, ating pong ituloy ang ating pong pagbasa. Ang sabi dito, sa kaso ni Cain at Abel, mayroon tayong isang uri ng dalawang klase na iiral sa mundo hanggang sa pagtatapos ng panahon. At ang ganitong uri ay karapat-dapat na masusing pag-aralan. No po? Masusing pag-aaral. Ano po, muli ang ating pong tinitingnan? Yung pong freedom of choice. How you make it, mga minamahal ko, no? Ang sabi dito, yan po ang dalawang klase na mayroon hanggang sa huling kapanahunan. Ano po yon? Yung ikaw ay susunod o kung ikaw ay lalabag. Kaya nga nabanggit natin nung nakaraan niya, kahapon niya tayo, na sa huling panahon, sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, ay dalawa lamang pong tao ang meron. Hindi po nakasalalay dyan ano ang iyong sektang kinakaaniban, ano ang iyong relihiyon, kundi ang pinag-uusapan po dyan, alid ka sa dalawang klase. Ikaw ba yung matatawag na masunurin o kung ikaw ba ay yun pong malabagin? Dalawa lamang po, wala pong gitnang posisyon. No po? It's either na ikaw ay kambing o ikaw ay tupa. Ikaw ay trigo o ikaw ay damo. Mga minamahal ko. Kaya sabi dito, may kapansin-pansin pagkakaiba sa mga karakter na dalawang magkapatid na ito. At ang parehong pagkakaiba ay nakikita sa pamilya ng tao ngayon. Mamaya mag-reflect po tayo sa sinasabi nito. Mamaya ko, no? Gaya na nabanggit natin, no? Pareha silang pinangaralan, pareha silang narinig ang mabuting balita, ang ebanghelyo, pareha sila na inutusan na magawa ng mga altar, parehas na alam nila na kailangan sila maghain, pero magkaiba ang kanilang paraan ng pagsunod. Kinakatawan ni Cain ang mga magsasagawa ng mga prinsipyo at mga gawa ni Satanas sa pamamagitan ng ano daw po, pagsamba sa Diyos sa paraang pinili nila. Tulad ng pinuno na kalang sinusunod, handa silang magbigay ng bahagyang pagsunod, ngunit hindi buong pagpapasakop sa Diyos. Maminamal ko, let us pause for a while and ponder on this. Atin pong siyasatin ang ating mga sarili. Tignan natin, maminamal ko,
Kasi maliwanag ang sabi po dito, hindi po mag-uubra. Yun pong bahagyang pagsunod. Gaya ng ating pong pinag-aralan kahapon, hindi po mag-uubra ang bahagya lamang pagtatalaga. Ano po? Hindi po mag-uubra ang pag-surrender sa Diyos ng kakaunti lamang. Kaya nga gaya na nabanggit natin, 99.9% sinurrender mo sa Diyos, ngunit 1% iniwan mong sayo. Ito pong 1% na to, ito pong maliit na butas na ito, mga minamahal ko, ito po ang gagamitin ni Satanas upang kunin ang 99.9% na naisurrender mo na. Kaya maliwanag po ang Biblia, sabi niya, and you will love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your might, mga minamahal ko. Kaya, ganyan po, no po, buo ang kailangan po nating ibigay. Kaya hindi po mag-uubra na kung ano lamang gusto nating ibigay. Yung ating paraan ng pagsamba, yung ating paraan ng pakikitungo sa ating kapwa, hindi po maaari na yun lamang, kundi ayon sa ibig po ng Diyos, yung buong ibig niya o yung buong kalooban niya. Kasama ang uring kain ng mga mananamba, ang pinakamaraming bilang, sapagkat ang bawat huwad na relihiyon na naimbento ay nakabatay sa prinsipyo ni Cain, na ang isang makasalanan maaaring umasa sa kanyang sarili mga merito at katwiran para sa kaligtasan. Eka nga, yung salvation by works, hindi po ganon. Mga namal ko, ang pangaral ng Ebanghelyo, ano po ang sabi by grace you are saved through faith. Mga namal ko, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating po sarili, hindi sa ating sariling merito, hindi po sa ating sariling katwiran, hindi sa sariling nating kabaitan. Hindi po iyan ang sinasabi ng Ebanghelyo po. Hindi po iyan sinasabi ng banal na kasulatan. Ang relihiyon ni Kristo ay para sa mga lalaki at babae na tanggapin sa lahat ng mga abala nito. Maaari silang mag-imbento ng mas madaling paraan, ngunit hindi ito hahantong sa lungsod ng Diyos. Ang ligtas na tira ng mga banal, tanging ang mga gumagawa ng kanyang utos lamang ang magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at papasok sa mga pintuang daan sa lungsod. Kaya ngayong umaga po, maminamahal ko, dalawa lamang ang ating pong pagpipilian. It's either you are with God or you are against Him. Naman ko, sapagkat ang wika niya, hindi kayo makapagmahal ng dalawang Panginoon. Sapagkat iibigin mo siya at kamumuhin mo siya at magiging tapat ka siya at itatakwil mo ang ikalawa. Hindi po pwede maging Panginoon mo ang Diyos at ang kayamanan. Kaya kailangan po natin ang salitang pamimili, at ang kalayaan niya na binigay sa atin ating Panginoon Diyos ay kailangan po nating i-practice. Okay, so yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon, Ma'am Namal. Yan pong ang unang pangako ng Ebanghelyo. Okay, so by the way, ating binabati, magandang morning, happy Sabbath, Ate Sara, Sister Raquel, at gayon din Brother Dong at sa pong buong family. Good morning po, happy Sabbath po. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much, Sister Raquel, sa iyong pagbati. Ganyan din kila Ate Sarah, Brother Dong. Okay, kung meron tayong nais na i-share sa ating pong napag-aralan ngayon, ay maigi po na ating pong i-share agad, at samantalahin natin ang oras habang meron tayong oras, At tunay nga na huwag nating hayaang lumipas ang mga sandali na ang kanyang salita ay atin pong pinipigil. Okay, ano po ang ating natutunan sa ating pong pag-aaral ngayon? Paano naging makakatulong sa atin ang mga mensaheng ating napakinggan? Paano ang magandang aral na meron kay Cain at kay Abel at sa unang pagpapahayag ng Ebanghelyo? Okay, Brother Dong, sige po, go ahead, Brother Dong. Nadinig ko po kasi kanina, pareho naman silang nakarinig, mapapanahon po talaga ngayon yan sa atin, Sa atin po ay di naman po lingid sa atin na tayo po ay
lahat ay nakakaalam na o nakarinig na ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun nga lang po ay para tayo talagang si Cain din, ano, sapagkat may sarili tayong pagsunod, may sarili tayong paggawa na hindi naman nauukol sa kalooban ng Diyos. Yun po yun no. Pareho nating narinig yung mga instruction, pero iba ang ating ginagawa o iba ang laman ng ating puso. So yun po yung nadinig ko lang kanina, Brother Marlon, ano. Yun lang po yung tumatak sa aking isip na tama. Ito yung napapanahon at ito talaga ay para sa akin. Ano po, kailangan po kasi yung naririnig nating ay iukol natin bilang tayo, bilang ako, bilang sa atin, ano. Kasi yan po yung aral na mapupulot natin dyan. At yan po talaga makapagpatibay sa atin na makapag-isip tayo na tama. Narinig ko naman yung Ebanghelyo, nadinig ko yung gusto ng Panginoon, pero bakit hindi ko ginagawa? O ginagawa ka man, bakit wala sa puso ko? Ganun po mga kapatid, ano. Nangyayari po sa atin yan. Hindi po minsan, kundi madalas. Ano po? Ilang po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen, Brother Dong. Amen. Alam nyo, ito pong ating po pinag-aaralan ay napapanahon nga naman. Kasi habang lumilipas po ang panahon, palapit tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ko nga, sa madalas natin binababanggitan na po, sa bawat sandali na lumilipas, sa bawat oras na lumilipas, sa bawat araw na lumilipas, ay palapit tayo ng palapit sa pagbabalik ng Panginoon. Supposed to be, dapat ang maging ating pong kalagayan, palapit din ng palapit ang puso natin sa Kanya. Palapit din ng palapit ang ating pong pagsunod ng kabuuan ng Kanyang banal na kalooban. Pero gaya nga na nabanggit ni Brother Dong, parang tila kabaligtaran. Napipili natin ang isang mukha lamang o isang itsura lamang ng pagsunod, pero hindi po yung kabuuang pagsunod, kagaya po ni Abel na ni Cain. At nakita natin yung ganupong klaseng pagsunod hindi po mag-uubra, mga minamahal ko, at dadalhin tayo sa atin pong pagbagsak at pagkakasala gaya naging karanasan po ni Cain. Kaya ngayong umaga, mga minamahal ko, ay maigi po na ating pagbulay-bulayan na ating, sabi nga sa di ba, kung sa mga mahahalata edad natin, Brother Dog talaga. Okay, sabi nga tama na, sobra na, tigilan na, mga minamahal ko, no po. Yan po ang dapat na maging slogan natin ngayon, na makita natin ang tama sa ating pong mga pag-aaral, ano po, at sa wakas ay atin po itong susundin. Napakarami na tayong narinig, no po, ang pangaral ng Biblia napakabuti. At bilang mga tagasunod ni Kristo, sinasabi sa atin na dapat tayo ay maging kagaya ng ating sinusundang Kristo. Pero ang tanong, iyon nga ba ang ating tunay na kalagayan? Ating Panginoon mapagkumbaba. Ang ating Panginoon mapagpatawad. Ang ating Panginoon mabagal sa pagkagalit. Ang ating Panginoon ay hindi makasarili. At may begin, and so on and so forth, mga minamahal ko. How about yung kanyang follower? Kaya nga sa umagang ito, nawa ay ating masumpungan, alin tayo sa dalawa, si Cain ba tayo o si Abel? Kaya nga, sama-sama nating napakikinggan ang kanyang mga turo at pangaral. No po? At alam natin ang mga dapat nating gawin. Kaya nga nabanggit natin last time, mga minamahal ko, ang kasalanan po, hindi lamang po yung hindi mo gagawin yung sinabi niya na wag mong gawin. No po? Pero dapat din, gawin po natin yung sinabi niya na gawin mo. Hindi po, ang nangyayari, hindi nga tayo gumagawa ng pagkakasala, hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Ano naman po yun? Hindi po mag-uubra yung ganon, mga kapatid. Okay, thank you, Brother Dong, sa inyo pong shinare na yon. Okay, ating binabati rin si Sister Marlene Legaspi, all the way from Liang. Yan, kamusta po sa mga taga-Liang? Shout out po sa inyo. At ganyan din po si Sir Leia Gumayagaw, shout out po sa mga taga Hillview Church.
Ayan, Leo, sabi niya, happy Sabbath po sa lahat. At Sir Jemelyn Hilar, ay good morning po sa lahat. Happy blessed Sabbath mga kapatid. At Sister Lenny Gregorio Evangelista, happy Sabbath po mga kapatid. Shout out po sa mga taga Binukawan. Yan, thank you so much po sa inyo. Si Sir Bayan Salas, bumabati rin sa atin po ng sabi niya, good morning, happy blessed Sabbath mga kapatid. God bless us all. At magandang morning, happy Sabbath, Brother Alan, at sa inyo pong buong family. Good morning din po sa lahat. Happy Sabbath po, Brother Marlon, sa inyong family. God bless us all. Ayan, thank you so much sa inyong pong mga pagbati. Gayon, okay, sino to? Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbibigay ng lahat ng biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Mapalad tayo dahil araw at gabi ating napag-aaralan ang kanyang banal na salita na pagbubulay-bulayan natin to. Ito ang ating sandata at sandigan sa ating buhay. Nasa sa atin na lang yung kung anong pipiliin natin, kung mapapariwara ba tayo o hindi. Kapag tayo laging nakakonekta sa Panginoon, makikita mo kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Tayo isang taong makasalanan. Pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ikaw ay bibigyan niya ng kapatawaran kapag isinuko mo ang lahat sa Kanya. Ang Panginoon, handa siyang tumulong sa atin. Tayo lang mga tao matitigas ang ulo, ang laging humihiwalay. Dapat meron tayong pagmamahalan sa isa't isa. Meron tayong pag-ibig sa bawat kapwa natin na nakakasalamuha. Kahit hindi natin ito kapananampalataya, ipakita natin ang liwanag at asin sa buong sanlibutan na ang salita ng Diyos ito ay mabisa. Sa kabila ng mga karanasan pagsubok, makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon na gumagawa sa atin. Dumadanas ka man ng iba't ibang klaseng pagsubok, pero pag lumapit ka sa Panginoon, makikita mo kung gaano ang solusyon niya ipagkakaloob lahat sa atin. Kaya manatili lang po tayong magtiwala, manghawakan manampalataya sa ating Panginoon. Siya lamang at wala na tayong iba. Malapit na talaga ang pagdating niya. Nakikita naman natin sa kaguluhan sa mundong ito. Wala nang ligtas na lugar kung hindi sa piling lang ng Panginoon. Kaya tanggapin po natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Sa kabila po nito, makikita po natin, kapag pinili po natin ang Panginoon, laging may tagumpay, may liwanag. Hindi ka na dumadanas ka man ng iba't ibang mga klaseng pagsubok, ito'y madali mong masusolusyonan dahil lumalakad ka na kasama mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya magandang umaga po sa ating lahat at happy Sabbath po. Amen. Amen, Sister Melda. Napaganda nung sineri Sister Melda na po. Sabi niya ay, mapalad tayo na ating pong napakikinggan araw at gabi ang kanyang mga salita. Opo. Kasi sabi po ng Apocalypse 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya. Tama po yun, mga mahal ko. Pero hindi po doon natatapos. At tumutupad ng mga bagay na susulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Opo, marami tayong napakinggan gaya ni Abel at ni Cain. Maraming pagtuturo ang ating pong nasumpungan. Pero kamusta po yung ating pagkatuto? Ito po ba'y nagmamanifest na sa buhay na ating pong kinabubuhay? O hanggang salita lamang tayo na maganda yung ating sinasabi, ngunit ang ating ipinakikita hindi? Huwag nawang maging kagaya tayo nung pong mga eskriba at parisiyo nang sabi ng ating Panginoon Jesus, sundin mo yung kanilang sinasabi, ngunit huwag mong gagawin ang kanilang ginagawa. Kasi bakit? Magkaiba yun pong kanilang ginagawa at sinasalta. Kaya ngayong umaga ay maging kagaya po tayo ni Abel. Mga naman ko, nakarinig, tinuruan, at natuto at ginawa ang kanyang mga natutunan. Okay. Thank you, Sister Melda. Brother Alan, sige po, go ahead. Sabi po sa ating pag-aral, ito po yung ating tema ngayon, Cain at Abel. Itong week po na to. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa unang pagpatay. Ngunit ito din ay isang pagmumuni-muni sa mga nakikipagkompetensyang paraan ng pamumuhay. Andin dito ang pagsasaka, laban sa pagpapastol, ang pagkakaiba po noon, at ang kahalagaan ng pagbibigay prioridad sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Ang kwento ni Cain ay makikita bilang isang babala laban sa pagpapaintulot sa mga negatibong emosyon na lumala at kumonsumo sa isang tao. No?
humahantong sa mapanirang pag-ugali. Ang kwento ay nag-aalok din ng isang sulyap sa pag-unlad ng sibilisasyon, partikular na ang paglipat mula sa mga hunter at gatherer society tungo sa agricultural society. Sa huli, ang kwento ni Cain at Abel ay nagsisilbing paalaala na lahat tayo ay may kakayahan sa mabuti at masama. At sa pamamagitan ng biyaya at tawa ng Diyos na tayo ay maaaring magsikap para sa katwiran at maiwasan ang mga patibong ng kasalanan. Yun lang po. God bless us all. Amen and amen. Thank you, Brother Alan, sa iyo pong ibinahagi. Okay, so napaganda ng ating pong mga napag-aaral. Sister Imelda, nakataas ba yung kamay mo o kanina pa yan? Okay. Kanina po yan, sorry po. Ayan, okay. Thank you. Okay, sa atin po namang FB Live, tignan natin kung meron po dito. Ayan. Okay, so atin po muna sa FB Live, kung nais nyo na kayo po'y mag-share, huwag po kayong mag-atubili, mga naman ko. Atin lamang pong gamitin yung ating pong comment section upang sa gayon ay sisikapin ko po na babasahin po ang yung mga komento. Sapagkat alam ko po na yan ay in-effort nyo, na hindi po madali ang mag-type ng matulinan, mabasa lamang ang yung mga komento. Kaya feel free na mag-share po at sigurado po babasahin natin. At kung meron man kayong mga prayer request, ay lagay lamang po dyan upang sa gayon mamaya ay atin po itong ipag-pray at pagka tayo po ay handa ng manalangin. Okay, kung wala na po tayong nais na i-share at kung meron pa po ay sige po ay pindot lamang po ng buton at atin po kayong i-recognize upang marinig po ang inyong mga ibabahagi. Ngunit kung wala na, ay tayo po'y dadako na sa ating pong pananalangin. Okay, so tayo po ay maghanda na. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa atin ngayong umaga. Muling sinariwa sa atin ang pangako ng ating pong Panginoon Jesus na siyang ating manunubos. Siya ang katuparan ng Genesis chapter 3 verse 15 na dahilan sa kanya, yung kanyang pagbabalik, ay nasumpungan ng lahing tao ay kinalagan sa pagkaalipin sa pagkakasala. Mula sa pagkalugmok sa putik ng kasalanan ay tayo po ay ginawang malaya ng Panginoon. At mula sa pagkapahamak at sa kamatayan ay dinala tayo sa ating kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos sapagkat sadyang napakabuti niya. Ngunit mga kapatid, ang kalayaan nating pamimili ay dapat natin pong i-practice ngayon. Dalawang bagay ang meron. Magiging Abel ba tayo na matapos maturuan ay sumunod at natuto, o magiging Cain tayo na mananatiling ang pinakikinggan kung ano ang gusto natin. Kaya nga, kaibigan, kapatid ko kay Kristo, nawa, sa oras na ito ng panalangin, atin pong gamitin ang kalayang piliin natin na maging kagaya po ni Abel. Okay, tayo po ay mag-pray. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, tunay nga na ang aming pong aralin ay may sumbat at kurot sa aming pong mga puso. Marami na kaming narinig. Marami ng mga pag-aaral ang aming pong dinalawan. Ngunit ang tanong sa amin, ilan doon ang aming ginagawa? Ano-ano doon ang aming pinapractice sa pang-araw-araw naming buhay? At isa ring tanong para sa aming mga sarili, kami ba ay lubusang nakatalaga sa iyo at lubusang kalooban niyo ang aming ginagawa? O kagaya kami ni Cain na bahagya lamang pagsunod ang aming ibinibigay? Mga kaibigan ko at kapatid kay Kristo, ito pong panahong ito ng pagsubok sa ating pananampalataya bago dumating ang ating pong Panginoon Jesus gaya ng kanyang pinangako. Ito po ay susubok sa atin kagaya po ng pagsubok kay Cain at kay Abel. Kung tayo nga ba ay pipiliin natin na lubusan sa kanya'y magtiwala at sumunod sa kanyang banal na kalooban, o kung tayo'y mananatili na litrato lamang o pagpapahayag lamang ng pagsunod ang meron tayo samantalang ang pagsunod sa gawa ay wala. Nawa, Ama,
tulungan kami sa aming mga struggle. Na sa wakas ay may surrender namin ang aming mga puso sa iyo upang ito po'y pagharian ninyo. At sa wakas, aming marinig ang tinig ng aming Panginoon Jesus na matagal nang kumakatok sa aming mga puso, nagnanais na dinggin namin na kanyang tinig at papasukin siya sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, sa oras na ito ng pagtatalaga, opo, Panginoong Jesus, halika po kayo. Pumasok po kayo sa aming pong mga buhay. Panahanan niyo po kami, hindi lamang para maging bisita, kundi upang maging hari ng buhay namin. Tulungan ang bawat isa sa aming pong mga kahinaan. Bigyan kaming kalakasan. Bigyan kami ng inspirasyon, O Diyos, na magpatuloy na lumakad ayon sa nilakaran landas ng aming pong Panginoon. Nawa, Ama, bantayan niyo po ang aming mga mata. Hayaan niyo na magkaroon kami ng paningin gaya ng aming pong Panginoon Jesus. Tingnan ng bawat aming kapwa na may pagmamahal. Ano man ang kapintasan, gaano man sila hindi kaibig-ibig, ay kung paanong minahal sila ng aming Panginoon Jesus, matutunan din namin silang mahalin. Kung paanong kami pinatawad ng Panginoon Jesus, kami naman din po ay magpatawad at humingi ng pagpapatawad sa aming pong pinagkasalanan. Nawa ang buhay ng aming dakilang tagapagligtas ay mahayag sa buhay po namin, sapagkat iyon ang mararapat na makita sa isang tagasunod ni Kristo. Dakilang Diyos, samahan po kami sa aming paglalakbay. Hindi po madali ang daan patungo sa sangkalangitan. Gaya na nga ng aming pong inawit kanina, at gaya nga po ng sabi ng banal na kasulatan, isang makitid at makipot na daan ang aming tatahakin. Ngunit, bayan ng Diyos, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat sa ating paglalakbay, kasama natin ang ating Panginoon Jesus. At kapag kasama natin ang kapitan ng ating kaligtasan, ano ang iyong ikababahala? Siya ay makapangyarihan sa lahat. At una nang nagtagumpay, ang ating sinusundan ay nagtagumpay. Kaya nga, magdududa ka ba na ikaw ay mabibigo kasama niya? Ang kailangan lang po, pagtiwalaan siya at panghawakan ng kanyang mga pangako. Ano man ang dumating sa atin, manatili kay Kristo, sapagkat siya po ay mananatili sa atin. At hindi tayo iwanan ni kalilimutan man, sapagkat siya ay nangako, I will be with you always until the end of times. Anong dapat mo ikabalisa? Ang pangako niya ay tingnan ng langit at ang mga ibon sa himpapawid. Sila hindi nag-aasik at hindi nag-aani, ngunit sila hindi nagugutom, sapagkat pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Higit pa ba ang mga ibon kaysa sa iyo? Ikaw na pinagbuwisan ng buhay ng Panginoon Jesus, na siya ay namatay alang-alang sa iyo upang ikaw ay mabuhay. Kaya nga, kaibigan, manghawakan sa ating Panginoon, umasa sa Kanya. Ngayong umaga, sapagkat kayo nagtalaga, pinili niyo po na unahin ng Panginoon, na uhaw at nagutom kayo sa Kanyang salita. Nawa, mga milagro ng buhay ang inyo pong mapatutuhanan sa susunod nating mga pagharap, ay meron kayong may bahagi na isang malaking milagro o nangyari sa buhay po ninyo. At isang katugunan ng iyong mga dalangin ang inyong pong maipapangalandakan at maisasaksi para sa ating Panginoon. Bayan ng Diyos, tanggapin niyo po ang mayamang pagpapaala ng Ama, ang basbas biyaya at pag-ibig ng anak, at ang pag-ingat gabay ng banal na Espiritu sa ating lahat. At tanggapin niyo po ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pagpapagaling, at ang tugon sa inyong mga dalangin, alang-alang po sa matawis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. 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 Happy Sabbath po. Happy God bless po. God bless. Amen po. God bless po sa lahat. Happy Holy Blessed Sabbath po sa ating lahat. Showers of blessing. Bye-bye. Ayan, maraming salamat sa inyo pong mga pag-subaybay. Maraming salamat sa inyo pong mga pag-share. May God bless everyone. Shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye po.